Pakinggan nyo po ito. Tingnan nyo kung gaano ka-defensive si Bongbong dito. Pero dito natin makikita kung gaano ka-weak, kahina, at sunog na utak nitong si Bongbong. Pakinggan nyo. Sir, Shana Salazar from RMN. Going back po sa tariff, how would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? Ayan. Ang tanong, paano nyo mo ma-justify sa mga Pilipino, sa mga negosyante sa atin sa bansa na yung 19% na tariff ng Amerika sa atin ay tama lang? Tingnan nyo ang sagot ng presidente nyo. It is not our decision. So I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last person. So you will have to ask. You will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Yan. Hindi ko kayang sagutin yang tanong nyo about doon sa 19% na tariff. Hindi ko ma-justify. Hindi ko alam kung tama at bakit 19%. So, hindi niya ma-justify sa mga Pilipino, sa mga negosyante. Ang tanungin nyo, yung Amerika. Sila nagpataw niyan eh. Sila ang tanungin ninyo. Weak. You are weak. Pumunta ka ron to negotiate. Kung pupunta ka ron at sasabihin mo lang sila ang nagpataw, ibig sabihin, kung anong ipapataw nila, okay ka lang. At ang sasabihin mo, yun ang sabi ng Amerika eh. Anong gagawin ko? Kasi doon sa sagot mo, hindi ako yun eh. Tingnan mo, nililigtas niya yung sarili niya. Hindi ko desisyon yan. Desisyon nila yun. Anong purpose mo pumunta ka pa ron? 20% ginawang 19. Pumunta ka pa ron. Sana naggawa na lang kayo ni Trump ng group chat. Pwede bang 19? Ako? Kung si Duterte siguro to, gusto mo 19? Gusto mo 20? Okay. Susundan ko yung sinabi ni Lacson. Dapat maghanap na tayo ng ibang partner. Pull out ko lahat. Lahat ng dadalhin naming produkto dyan, pull out ko. Dali namin sa iba. Dalin ko sa China. Dalin ko kung saan. Oh. Tapos, kung ayaw mo ng ganun, kasi malulugi tayo, hindi ako papayag na zero tariff kayo dito. Gusto mo kami 19? 19 din ang ipapataw namin sa inyo. Be strong. Yun ang good negotiator. Kaya pinaglaruan ka ni Trump. Nakuha niya, gusto niya sa'yo. Wala kang... Hindi, sila tanungin nyo. Hindi ako may gawa niyan. Di ba? Di ba labas ang kahinaan nito si Bongbong? Anong purpose mo kaya ka naging negotiator? Parang tawaran yan eh. May bibiling kang kotse, di ba? Ito gusto ko, yun ang gusto niya. You meet halfway. Kaya nga negotiation eh. Ayaw mo nung ano ko? Punta ako sa iba. Ang dami nagbebenta ng kotse. Bibili akong kondo, ito gusto ko, ito gusto mo. Ayaw mo akong bigyan ng ayaw mo yung gustuin ko. Punta ako sa iba, ang dami kong bibilhan. Tama ba yung excuse nito? Paano naging presidente to? Nakakahiya tayong Pilipinas. Kayong mag-asawa talaga, pag iniisip ko, yan ang iniisip ni Trump sa ating mga Pilipino. Kaya tayong paglaruan. I so miss PRRD. Yung proud kang. Yung kaya mong ipagmalaki sa ibang bansa. Tignan mo to defensive. Hindi ako may gawa nun, sila tanungin nyo. Yung sagot na yon, pwedeng may hugot yun. Remember this. May problema yung asawa niya sa Amerika. Definitely, there is a dead person with cocaine issue.
Hindi na natin magtatanggihan. Tanggiman nila. I'm sure, buburahin na ng lahat ng US yan. Meron na silang ano dyan. Posibleng meron na silang agreement dyan. Kaya nga lumalabas dito na parang we are on the losing end. Posibleng na hostage to si Marcos eh. Ako, opinion ko lang ha. Na hostage to, kaya napapayag na lang eh. There is nothing he can do. Asawa niya andun eh. Pag kinasuhan yon, tapos na. Mag-push through man or hindi, mapapahiya sa Pilipinas. Hawak ni Trump lahat ng ebidensya. Ilapag mong ganyan, no? Ito, ebidensya namin sa asawa mo. I want zero tariff. Alabasin natin 19% para yung punta mo rito, may kabuluhan. That is very possible. O ka o hindi? Ito, ebidensya namin sa asawa mo. Kayo ang asawa, papayag kayo? Kasi yung agreement nila, tama si Lacson eh. The worst. Tapos yung pagsabi niya pa, hindi ako yun. So, parang meron na silang agreement ni Trump. Tingnan, sundan nyo ha. Parang meron na silang agreement ni Trump tapos nagtanong ito. Paano nyo ma-justify? So, ang dating, uy, wala kaming agreement ha. Sila tanongin ninyo. Hindi ko masasagot yan. Desisyon nila yan. Di ba? Parang defensive. Kaawa ang kabansang Pilipinas. Wala tayong mahihita sa mamang ito. Until 2028, wala tayong mapapalasa. Yung baha, lalala. Ekonomiya natin, lalaha. And magpapasok pa sila ng mga armas. I really hope na kung dumating ang war, kasi ako naniniwala ako, sooner or later darating ang war. I 1000% believe that there will be a second coming. So yung war is war. Mangyayari yan. Especially the players, Iran and Israel, yan na yung mga last days. So for me, I know mangyayari yung war. At wag naman sana sa panahon ni Bongbong. Nakakatakot. Hawak tayo sa leeg ng Amerika. Hawak siya sa leeg ng Amerika. Kawawa tayo mga Pilipino. Sana lang ako prayer natin. Kung meron mang mangyaring sigalot dyan, not on his term. Kawawa tayo mga Pilipino. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
sa bayan.